masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayon nanganganib. O Diyos, aking Ama, nasaan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong sa iyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa isang taksil at walang kaawa-awang sarili. Napakapait ng aking buhay. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Pati na rin ang korona ni Haring Lensayo inagaw upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati na rin ang aking ama na si Doc Deseo ay dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O Diyos, aking Ama, tila yata hindi mo na dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy malis sa aking isipan na hindi mo ako matutulungan. Kung ganun, paano na ako? Sino ang aking makakapitan at malalapitan? Kung Diyos mismo ay ayaw akong tulungan. Paalam, Albania, aking sinulangan, sapagkat hindi kita maipagtatanggol. Paalam na, bayan. Paalam na rin sa iyo, Adolfo Malupit, Laurang Taksil. Paalam na sa iyo. Habang nagdudusa sa Florante sa gubat, isang gererong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng mapapahingahan. Kawaawang tao, ang kanyang tuway natapos ng siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Kailangan ko nang magmadali, kundi hindi ko na maabutan ang taong iyon. Nagmamadali na si Aladin na mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot nitong 2 leon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga ito. Pagkatapos niyang mapatay ang 2 leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko ng taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at Laura. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At bakit ako narito? Magpahinga ka lang, akong nagligtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ika'y nangangailangan ng tulong. Siguro nga ipatay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ko ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal, hindi mo ba alam na dinagdagan mo lang ang iyong sakit? Hindi nagpansinan ang dalawa ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Kaliw ni Aladin si Florante ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking pinto simula nang ako ay pinanganak.
Florante, tulong! Bakit? Anong problema? Nakita ng pinsan kong si Minali po na ako ay dadagitin ng buitre, kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon namang naglalakad ako, ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas maganda pagtuturo roon, kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino mag-aaral ba sa kanya roon? Alagaan siya ng mga guro at kaibigan doon. Pagdating ni Florante sa Atenas, Ako nga pala si Atino, ang iyong magiging guro dito sa Atenas. Maraming salamat po. Bakit pila kayo mo? Ayoko kasing gusto kong umalis sa Albania. Ayan, lilipas din yan. sa isang buong pagpanatili ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Mirante, ginabati kita. May talento ka sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Dito magsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Magkinig kayong lahat, magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya at ng dalawang apo. Si Florante ang manguna bilang Polyemes at si Adolfo bilang Eteocles. Nang magsimula na ang dulaan, Ikaw! Umaga na kapurian ko! Dapat kang mamatay! Ah! Sumabakan! natapos na ang pagdiriwang at hindi na nakita si Adolfo. Makalipas ng isang taon, isang sulat ang nakarating para kay Florante. Hindi! Hindi maaaring ikaw ay mawala, Inay. Bakit mo ako iniwan? Hindi man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi maaaring ikaw ay mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, pangalan na po. Tandaan mo sa Florante, palay kang may kaya sa Adolfo. Nandro, samahan mo sa Florante sa Albania. Sige po. Pagdating sa Albania, Aking ama, ang bunso. biglang may dumating na isang mensahera. Pasok! Magandang gabi po. Humingi po ng tulong ang ito na sa inyo dahil nangangaling po na masakop ni General Osmani. Asahan niyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo sa Ararnesino. Maraming salamat po. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Menseo. Ang anak kong si Florante. Magandang araw po, mahal na hari. Ang binata sa aking panayba. Siya ang kapalit sa aking trono. Pasamantala, pumunuan mo ang takbong patungo sa kuluna. Tulungan mo ang iyong pumiluna doon at magdamit ng karangalan. Taan ko kay Atenor na napagmalas ka sa iyong kahusayan sa Atenas. Salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang narapat. Nga pala, maaari ko po bang malaman ang pangalan ng magandang binibini niyo? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Iiwan ko muna kayo. Mag-uusap lang kami ng iyong ama. Nasok si Haring Menseo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura.
Magandang araw sa iyo, Princess. Kanina pa kita napapansin. Magandang araw, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang kinikwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala ko kita ng luto. Ganon din ako, ngunit ilang araw na lang din at ikaw ay aalis. Oo nga, Laura. Halika natin. Simula na ang piging. Pagkatapos ng 3 arang piging, Magandang hapon po, mahal na hari. Magandang hapon po. Dapat ka ng maganda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. kinabukasan, pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Sugod! 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 Nanalo ang hukbo nila Florante, ngunit biglang nakatanggap si Florante ng liham galing kay Haring Lenceo na pabalikin na siya sa Albania. Umuwi na mag-isa si Florante. Mga makakaming ko kayo ang saktan. Anong ibig sabihin nito? Dinala si Florante sa palasyo at nakita niya si Adolfo. Sana, Florante, matagal na tayo hindi nagkakausap. Kwintuhan mo naman ako. Walang hiya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Puminahon ka, bahit sa kanyang kalagayan, ngunit ikalulungkot ko. Ang iyong amang si Doc Brisillo ay magpaalam na, papatayin kita! Bawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko. At doon matapos ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. Ganoon na nga ang nangyari. Hayaan mo ako magsalaysay ng aking buhay. Kaya ako nandito dahil pinagtaksilan ako ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, Saan mo ako gagawin? Anong gagawin mo sa akin? Sumama ka na lang sa akin! Tolong! Tolong! Ano ang boses na iyon? Ano yan? Ba, Laura? Oo. Kwentuhan mo naman ako bakit narito ka sa kagubatan. Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagmakaawa sa halip. Huwag ito tuloy. Matapos nito ako ay nagdawit Guerrero upang makatakas sa kaharian. Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo nga, halika't hanapin natin kung saan ito nagmula. Oh, Laura! Mahal ko! Kahit tagal natin hindi nakita. Laura, paano ka napatati? Hayaan mo ay kwento ko ang mga nangyari sa pindig ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, hindi magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa rito, pinaslang niya ang aking hamang-ari, pati na rin ang iyong ama na si Doc Brisillo. Yung kalupit ng kalahanan. habang sila ay nag-uusap, dumating si Minandro. Dapat ay hanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan. Nang makita niyang maayos na ang lahat, matapos ang sagdaling pag-uusap ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, nakita niyo ba sa Adolfo? Maayos lang ba ang inyong kalagayan? Ayos lang. Halina kayo sa Albania. Sa araw ito, kayo ay magkasawa. You may now disagree. Florante, magpapaalam muna ako sa iyo. May nagsabi kasi sa akin na pumanang ang aking ama. Kailangan ako pumunta doon. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, mapamanatiling ama ko pa rin siya. Ako ang papalit ng kanyang pwesto, kaya't matagal pa tayo magkita muli. Ipinapangako namin na babalik kami dito.
para kumustahin kayo mag-asawa. Paalam na, kaibigan. Paalam na rin sa'yo, Flanella at Annalyn. Panaginip lang pala.